Share ko lang po sa inyo mga kapatid, alam ko na may matututunan kayo dito sa babasahin natin. Ito pa rin natin ngayon. Yung binabasa ko. Yan yung babasahin natin. Manindigan ka para sa tunay na pagsamba. Ano ang itinuturo ng Biblia hinggil sa paggamit ng mga imahe? Ano ang pagmalas ng mga Kristiyano sa reliyosong mga kapistahan? Paano mo ipaliliwanag sa iba ang iyong mga paniniwala nang hindi sila masasaktan? Ipagpalagay na nalaman mong may palihim na nagtatapon ng nakalalasong basura sa inyong pamayanan. Dahil dito na nanganib ngayon ang buhay ng mga tao sa inyong lugar. Ano ang gagawin mo? Tiyak na lalayo ka hanggat maaari, ngunit kahit na nagawa mo na iyan, mapapaharap ka pa rin sa seryosong tanong na ito. Nalason kaya ako? Ganyan din ang kalagayan kong tungkol sa huwad na reliyon. Itinuturo ng Biblia na ang gayong pagsamba ay hawahan ng maruruming turo at mga kaugalian. Nahawahan ng maruruming turo at mga kaugalian. 2 Korinto 6 talata 7. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga na lumabas ka sa Babylonyang dakila, ang pandaigdig na imperyo ng huwad na reliyon. Apokalipsis 18 talata 2 hanggang 4. Ginawa mo na ba ito? Kung oo, karapat-dapat kang papurihan, ngunit higit pa ang nasa sangkot kaysa sa batas. Paghihiwalay ng iyong sarili o pag-alis mula sa huwad na reliyon. Pagkatapos nito, dapat mong tanungin ang iyong sarili, mayroon pa bang naiwang anumang bahid ng huwad na reliyon sa akin? Talakayin natin ang isang halimbawa mga kapatid. Mga imahe at pagsamba sa mga ninuno. Ang ilan ay matagal nang may mga imahe o dambana sa kanilang tahanan. Totoo rin ba ito sa iyo? Kung oo, baka madama mo na kakatuwa o mali na manalangin sa Diyos ng walang gayong nakikitang pantulong. Baka napamahal na nga sa iyo ang ilan sa mga bagay na ito, ngunit ang Diyos ang siyang magsasabi kung paano siya dapat sambahin. At itinuturo ng Biblia na ayaw niyang gumamit tayo ng mga imahe. Yan o, sabi niyan mga kapatid. Itinuturo ng Biblia na ayaw niyang gumamit tayo ng mga imahe. Sabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, ng Word of God. Ito yung mga verse. Exodo 20 talata 4 hanggang 5. Awit 115 hanggang 4 talata 4 at 8. Isaiah 42 talata 8, 1:15 talata
1:15 talata 21. Kaya maaari kang manindigan para sa tunay na pagsamba kung sisirain mo ang anumang bagay na pag-aari mo na may kaugnayan sa huwad na pagsamba. Tiyak na ang dapat maging pagmalas mo rito ay gaya ng pagmalas ni Jehovah. Hindi yan yung totoong pangalan ng Diyos. Hindi yan yung totoong pangalan ng Lord. Bilang isang bagay na karimari-marim sa Deuteronomio 27 talata 15, ang pagsamba sa mga ninuno ay karaniwan din sa maraming huwad na reliyon. Bago natutuhan ang katotohanan sa Biblia sa Biblia naniniwala ang ilan na ang mga patay ay may malay sa isang di nakikitang daigdig at kaya nilang tulungan o pinsalain ang mga nabubuhay. Marahil ay nagsisikap ka noon ng gusto para mapaglubag ang iyong namatay na mga ninuno, pero gaya ng natutunan mo sa kabanata 6 ng aklat na ito, ang mga patay ay hindi na umiiral at walang malay saan mang dako. Tama yan, totoo yan. Nasa Bible yan nasa Biblia yan, sa Word of God. Sabi dyan, patay ay hindi na umiiral at walang malay saan mang dako. Kaya naman walang saysay ang mga pagsisikap na makipagtalastasan sa kanila. Anumang mensahe na waring nanggaling sa isang namatay ng malay sa buhay ay nagmula talaga sa mga demonyo. Totoo yan. Yung mga demonyo kasi pwede magbalit ng anyo. Nasa Bible din yan, yung mga demonyo pwede magbalit ng anyo, mga kapatid. Nangyari sa panaginip, yun yung panaginip, nagparamdam mo sa yung isang tao na namatay, demonyo talaga yun, hindi talaga yun yung demonyo talaga yun, sabi. Kaya naman pinagbawalan ng Panginoon ang mga Israelita na sikaping makipag-usap sa mga patay o makibahagi sa anumang anyo ng espiritismo. Ayun yung verse Deuteronomio 18 talata 10 hanggang 12. Kung ang paggamit ng mga imahe o pagsamba sa mga ninuno ay bahagi ng dati mong paraan ng pagsamba, ano ang maaari mong gawin? Basahin at bulay-bulayin mo ang mga tekstong sa Biblia na nagpapakita kung ano ang pagmalas ng Diyos sa mga bagay na ito. Araw-araw na idalangin sa Panginoon ang iyong hangaring manindigan para sa tunay na pagsamba at hilingin sa Kanya na tulungan kang mag-isip na kagaya niya. Isaiah 55 talata 9. Ay ng mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Sinare ko lang sa inyo na yun nga, yung mga imahe, yung mga Diyos-Diyosan, mga ganyan imahe, Diyos-Diyosan, yan, mga ganyan, yan, si Buddha yata to, yan, mga imahe, kasalanan sa Diyos ang pagsamba sa mga ganyan, kasalanan sa Diyos yan. Hindi ako nang aatake. Yun ang sinasabi ng Biblia. Totoo naman talaga yung nasa Bible yan na kasalanan yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nasa Bible yan, no? Ayun. Kasalanan sa Diyos. Tandaan nyo na kasalanan sa Diyos ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ito ngayon sabi sa Exodo 34 talata 14
sapagkat hindi ka dapat magpatira pa sa ibang mga Diyos. Sinasabi sa verse na yun, huwag daw tayong yumukod o sumamba sa ibang mga Diyos. Ayun lang, maraming salamat sa inyo. Like, follow, and subscribe. No? At basahin niyo yung Bible nyo. Para mas makilala mo si Lord ng lubusan, basahin niyo yung Bible nyo. Bible. Makikilala mo si Lord ng lubusan pag binabasa mo yung Bible mo. Ayun lang, maraming salamat sa inyo.